10 bagay na ayaw ng alaga mong pusa. Yo, what's up guys? It's Clark TV here. Masarap mag-alaga ng pusa dahil napaka-low maintenance ng mga ito. Hindi nila kailangan maligo ng regular dahil kaya nilang i-groom ang kanilang sarili. Subalit madaming ayaw ang mga pusa, katulad na lamang ng ayaw nilang naiistorbo. Kailangan mong malaman ang mga ayaw nila upang hindi sila ma-stress at para na rin sa kanilang well-being. Iba-iba ang ayaw ng bawat pusa at depende ito kung paano sila pinalaki. Kaya ngayon ay atin ang simulang talakayin ang 10 bagay na ayaw ng alaga mong pusa. Handa ka na bang malaman kung ano ang mga bagay na ito? Number 10. Malalakas na tunog. Ang isa sa pinakakinatatakutan ng mga alaga nating pusa ang mga malakas na tunog. Kumpara kasi sa ating mga tao ay mas malakas ang pandinig ng mga pusa. Kaya naman kung ano ang naririnig natin ay maaaring mas malakas ito para sa kanila. Madalas natakot ang mga alaga nating pusa sa malakas na tunog ng paputok lalo na kapag New Year. Idagdag mo pa dito ang dumadagundong na tunog ng kulog na siyang kinatatakutan din ng mga alaga nating pusa. Pati na rin ang tunog ng sasakyan katulad ng pagbubusina, pagpaparurot at screeching tires. Kaya naman hindi nire-rekomenda na isama natin ang ating pusa sa ating road trip. Bukod sa mga ito ay ayaw din ng mga alaga nating pusang maiingay at pati na rin ng mga nagtatalong mga tao. Kahit nga ang tunog ng malakas na pagbahing ay maaaring igagulat ng ating mga feline friends. Kapag na-stress sila sa malakas na tunog ay maaaring lumambot ang kanilang dumi o kaya naman ay tumamlay silang kumain. Number 9. Ibang pusa na pumupunta sa kanilang lugar. Ang ating mga feline friends ay may pagka-territorial in nature. Meron silang laging isang lugar na tinuturing nilang kanilang teritoryo. Ang lugar na ito ang paborito nilang pagtaguan o di kaya naman ay tulugan. Dahil sa ugali nilang ito ay ayaw nilang makikita na may ibang pusa sa kanilang teritoryo. Pag nakakita sila ng ibang pusa ay tiyak na magagalit sila ng todo. Gugustuhin nila itong habulin o di kaya naman ay manlilisik ang kanilang mga mata. Kapag naman madami kang pusa, huwag kang mag-alala dahil ang isang kuting na lumaki at nasanay sa maraming pusa ay magiging mabait naman sa iba nating mga alagang pusa. Yun nga lang, dapat mong alalahanin na itrato mo sila ng pantay-pantay. Dapat mo silang bigyan ng sapat na atensyon upang hindi sila magkaroon ng selos sa isa't isa at tumantong sa punto na mag-aaway sila upang makuha ang iyong pansin. Number 8. Maduming litter box. Nakakatuwang mag-alaga ng pusa dahil di katulad ng aso ay di sila kung saan-saan dudumi at iihi. Basta meron kang litter box na may cat sand ay doon na nila pipiliing ilabas ang kanilang dumi at umihi. Ngunit kailangan mong siguraduhin na laging malinis ang kanilang litter box. Lagi mong palitan ang cat sand nito dahil kung hindi ay maiinis ang iyong alagang pusa at maaari niyang ikalat ang laman nito. Maliban pa nga dyan ay ayaw din ng pusa kapag bumabaho na ang kanyang litter box. Maaari kasi itong humantong sa punto na kung saan hindi na niya ito gustong gamitin pa. Kaya maghahanap siya ng ibang lugar sa inyong bahay kung saan siya pwedeng umihi at dumumi. Dahil kasi ito sa 14 na beses o 14 times na mas malakas na pangamoy ng mga pusa kaysa sa ating mga tao. Kaya kahit na hindi pa ganun kabaho ang litter box nila, para sa kanila ay maaaring sobrang baho na nito. Number 7. Pagsakay sa kotse. Isa pa nga sa pinakainaayawan ng ating mga alagang pusa ay ang pagsakay sa kotse. Para silang may motion sickness. Ngunit hindi ito ang tunay na dahilan kung bakit ayaw na ayaw nila ang pagsakay sa kotse. Ang tunay na dahilan ay ang takot na kanilang nadarama sa tuwing sasakay sila sa isang sasakyan dahil hindi sila komportable dito. Katulad nga ng nabanggit natin kanina ay meron lamang isang lugar ang mga pusa na itinuturing nilang kanilang teritoryo. Kaya naman kapag dinala mo ito sa loob ng kotse na hindi pa pamilyar para sa kanya ay tiyak na may stress at maninibago ito. Bukod pa dyan ay ayaw din nila na sumasakay sa kotse dahil sa tunog nito kapag mag-i-start, umaandar at lalo na kapag may binubusinahan. Kaya nga hanggat maaari ay huwag mo na lamang isama sa iyong mga road trips ang iyong alagang pusa upang hindi ito ma-stress. Kung hindi naman may iwasan at importante talaga ang inyong dapat puntahan, katulad na lamang ng pagbisita sa vet para sa regular na check-up ng ating mga alaga. Mabuti nating ilagay ang ating pusa sa isang carrier at lagyan natin ito ng blanket upang maibsan kahit papano ang stress at takot na mararamdaman ito habang umaandar ang ating kotse. Number 6. Strangers o di kilalang mga tao. Isa pa sa listahan ng mga bagay na ayaw ng alaga nating pusa ay ang mga tao na hindi nila kilala o strangers. Kapag may ibang tao tayong pinapasok sa loob ng ating bahay ay paniguradong matatakot ang ating alagang pusa at magtatago ito sa kanyang safe place. Kahit na ilapit mo pa ito sa taong yun ay aanga lang ito at tatalon o tatakbo pa palayo. Hindi kasi kagaya ng aso ay hindi masyadong warm at friendly ang nature ng mga pusa. Kaya naman hindi sila masyadong maamo pagdating sa ibang mga tao, lalo na't kung hindi nila ito kakilala.
mapaghinala ang mga pusa. Akala nila ang lahat ng strangers ay may di magandang binabalak, kaya naman ay hindi nila ito basta-basta lalapitan agad. Kailangan pa nila ng sapat na oras upang mag-warm up at kilalanin ang iyong mga bisita. Number 5. Walang lasang pagkain. Di katulad ng mga aso na kung anong ihain mong pagkain ay tiyak na kanilang kakainin. Ang mga alaga nating pusa ay may pagka-picky eater. Alam mo ba na isa sa higit nilang kinaayawan ay ang mga pagkaing walang lasa at pati na rin ang mga pagkaing panis na. Subukan mo silang hainan nito at makikita mo na aamuyin lang nila ito saglit tapos ay lalayuan na nila. Kaya naman kung ayaw mo na mainis ang iyong alagang pusa sa'yo, ay lagi mo dapat itong hainan ng mga masarap na pagkain katulad ng paborito nitong tuna. Meron din naman mga pouch food na mabibili sa mga pet supply stores at mga cat food na tiyak na magugustuhan ng iyong alagang pusa. Number 4. Pag-inom ng gamot. Alam mo ba na kapag may sakit ang iyong alagang pusa ay magiging pahirapan ang pagpapainom dito ng gamot? Oo, tama ang iyong narinig. Dahil ukol nga sa sinabi ko kanina ay masyadong concern ang ating mga pusa sa kanilang mga nalalasahan. Tiyak kapag nalasahan nito na mapait ang gamot o kaya naman ay napansin nitong walang lasang pinapainom na gamot sa kanya ay maiinis ito at iluluwa niya ito. Maaari din itong magwala habang nagpapainom sa kanya ng gamot. Kaya dapat ay mag-ingat at baka makalmot o kaya naman ay makagat ng iyong alagang pusa kapag nairita na ito habang pinapainom mo ng gamot. Minsan nga ay kahit ihalo mo na ito sa masarap na pagkain ay nalalaman pa rin nila na may gamot ng pagkain dahil sa napakalakas ng pangamoy ng mga ito. Kaya naman kung nahihirapan kang magpainom ng gamot sa kanila ay mas mabuti na kumonsulta sa inyong veterinaryo at humingi ng payo kung paano mas madaling mapapainom ng gamot ang ating mga cute na alagang pusa. Number 3. Masyadong agresibong pagpet. Di katulad sa mga aso ay hindi uubra sa ating mga alagang pusa ang aggressive o masyadong madiin o malakas na petting. Meron kasing posibilidad na akalain ng ating alagang pusa na sinasaktan natin siya. Kaya naman sa kanyang depensa ay poprotektahan niya ang kanyang sarili sa pamagitan ng pangangalmot o di kaya naman ay pagkagat. Hindi kasi sanay ang mga pusa na masyado natin silang ginugulo. Mas gusto nila na tahimik lamang ang kanilang paligid at malalambing at magagaan lamang ang paghaplos natin sa kanila. Kaya kung ayaw na makagat o makalmot ka ng pusa ay mas mabuti kung lambing-lambingin mo lamang ito. Number 2. Hindi pinapansin. Alam mo ba na ayaw naman ng ating mga pusa kapag hindi natin ito masyadong nabibigyan ng pansin? Oo, para rin sila mga bata na naghahanap ng atensyon at kalinga. At kapag hindi natin ito nabigay, ay maaaring magpakita sila ng destructive attitude upang makuha lamang ang ating atensyon. Maaaring ibagsak nila ang ating mga gamit o kaya naman ay kutkutin nila ang ating mga kama at sofa. Number 1. Mabasa. Ang pinakaayaw ng mga pusa ay ang mabasa. Kaya naman lumaki tayo na inakala na hindi naliligo ang mga pusa. Hydrophobic kasi ang mga ito o takot sila sa tubig. Madali din silang ginawin kaya naman ayaw na ayaw nila ang maligo. Kaya naman, kaysa sa maligo ay mas gusto pa ng mga pusa na dilaan na lang ang kanilang sarili upang malinis ang kanilang katawan. Ikaw, may alaga ka bang pusa at anong pangalan? Comment down below yung masasabi mo para malaman namin. So once again, this is Clark TV and I will see you guys on my next video. Peace out! Isla ng mga pusa. Isla ng mga pusa.